Gusto mo bang yumaman? Good morning mga kabayan. This is Teacher Tini. Welcome to my channel, Teacher Tini Talks. At ngayon naman, pag-uusapan natin ang 8 na bagay. 8 bagay na kailangang ayusin mo bago ka yumaman. Yan, pag-uusapan natin yan. Kamusta mga kabayan? Sigurado akong hindi lang ako ang nakakarinig ng mga linyahang ito. Bakit kaya nagdodoble kayod naman ako, pero parang hindi pa rin sapat ang kinikita ko? Ang yaman ay para lang sa mga sinuswerte o sa mga ipinanganak na mayaman na. Ito pa, kailangan ko lang ng malaking bonus o isang panalo sa loto para magbago ang buhay ko. Kung pamilyar ka sa mga tanong at mga paliwanag na ito, huwag kang mag-alala. Pero, kailangan nating ayusin yan. Those are just myths. Ang mga maling mindset at maling paniniwala tungkol sa pera ay ang nagiging sagabal na humaharang sa iyo para maabot ang tunay na kalayaan when it comes to finances. Ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa kung magkano ang kinikita mo. Ito ay tungkol sa kung paano mo ito i-manage ang iyong sariling pera, pati ang sarili mo. Kasi ay pera, ang perang ito ay pinaghihirapan mo. This is your hard-earned money. Actually, this vlog is for all the employees na sumasahod na below minimum wage or just minimum wage or yung mga nasa quite above minimum wage pero salary to salary ang case. Handa ka na bang sirain ang pader na yan at simulan ang paglalakbay patungo sa wealth building? Kung gusto mo ng ganitong klaseng content na tutulong sa'yo na maging mas matalino sa pera, mag-subscribe ka na sa aking channel. I-like ang video na ito at i-share mo sa mga kaibigan, kapamilya at kakilala na kailangan ding magbago ng kanilang pananaw tungkol sa finances. 8 bagay na kailangang ayusin mo bago ka yumaman. Ang pagiging mayaman ay parang pagtatayo ng bahay. Hindi mo pwedeng lagyan ng bubong kung wala ka pa namang matibay na pundasyon at pader. Ito ang 8 pundasyon na kailangan mong itayo muna. Number 1, ang hindi mo pag-alam kung saan napupunta ang pera mo. Maraming Pinoy ang tumitingin lang sa income at sa balance ng ATM pero hindi nila alam kung saan eksakto nagagastos ang pera mula sa 1st hanggang sa 15th hanggang sa 30th of the month. Ang tawag dito ay financial blindness. Ang kailangang ayusin, simulan ang tracking. Gamitin ang notebook, spreadsheet, or budget apps. Marami po tayong mga budget apps like Money Manager na nakatala ang bawat sentimong lumalabas sa bulsa mo. Kapag nakita mo kung gaano kalaki ang napupunta sa kape, sa online shopping, or sa delivery fee, doon ka magigising. Ang pag-alam sa iyong daloy ng pera ay ang pinakaunang hakbang sa pagkontrol nito. Number 2, ang pagpapalaki ng masasamang utang or ang tinatawag na bad debt. Sabi ko nga sa inyo, merong good debt, merong bad debt. Hindi lahat ng utang ay masama. Depende ito sa pagkagamitan. Halimbawa, ang utang para sa negosyo na kumikita, ito ay good debt. Kung ginamit mo siyang kapital or pangpuhunan, good debt. Kung ginamit mo siyang pang-invest sa real estate, for example, na alam mong may long-term goal, passive income, rental business, good debt. Ngunit ang bad debt, tulad ng credit card debt na may mataas na interest, utang ng 5-6, or pautang para lang bumili ng luho, bagong damit, ayan na naman, Christmas party, pamili ng regalo, yung gusto mong i-flex na kaya mo, ay ang pinakamalaking hadlang sa pagyaman. Para kang tumatakbo sa treadmill. Gumagastos ka na, pero pabalik ka pa rin dahil sa interest. Ang kailangan ayusin, gumawa ng agresibong plano upang bayaran ang pinakamataas na interest rate na utang muna. This is called debt avalanche method. I have discussed this in one of my vlogs. Kung wala kang bad debt, siguraduhin mong hindi ka nagagawa pa nito. Ang pera na ibinabayad mo sa interest ay para na sana sa inilalagay mo sa iyong invest. Number 3, ang kawalan ng emergency fund. Kung ikaw ay umaasa lamang sa iyong sweldo at ang may mangyarihang bigla, halimbawa biglang nagkakasakit, nasiraan yung sasakyan or nawalan ka ng trabaho, saan ka kukuha ng pera? Ang sagot ng karamihan ay, edi mangungutang. Yan, at yan ang dahilan kung bakit nagpapahirap
na makaalis sa debt cycle. Kasi hindi pa man tapos yung isa, meron na naman. Hindi pa tapos yung isa, meron na naman. Lalo na kapag nagpapaaral, kasagsagan mo nagpapaaral ng mga anak. Ang kailangang ayusin, kailangan mo ng emergency fund. Ito ay pera na nakatabi, hiwalay sa iyong savings account, nakatumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng iyong gastusin. Hindi ito yung kita. Dapat yung gastusin kasi minsan mas malaki ang gastusin kesa yung kita. Hanggat hindi buo ang emergency fund mo, huwag ka munang mag-isip ng malalaking investments or negosyo kasi most likely, yung malaking negosyo na yan, pag nahugot mo din yung emergency fund mo, mawawalan yan ng puhunan, ibig sabihin malulugi at lahat makukompromiso. Ito ang pundo na magliligtas sa iyo sa anumang biglaang kalamidad. Number 4. Ang paghangad sa pera para sa yabang, for the flex. Kilala natin ang mga Pinoy na meron sa kultura ang keeping with the Joneses o yung pakikisama, pakikipagsabayan. Bumibili tayo ng mga bagay na hindi naman natin kailangan gamit ang perang wala tayo para lang mapabilib yung mga taong wala namang pakialam kung yumaman tayo o hindi. Most likely, nangyayari ito sa mga makakapitbahay or makakatrabaho. Nakita mo, meron siyang iPhone. Gusto mo din kasi gusto mong makipagsabayan, kasi gusto mong patunayan na kaya mo din bumili or magkaroon. Ang kailangang ayusin, baguhin ang iyong pananaw, gawing priority ang financial privacy. Ang totoong mayayaman ay hindi nagpapakita ng kanilang yaman. Tahimik silang nagpapalaki lang nito. Iwasan yung mga status symbol na nagpapababa sa iyong worth, sa iyong net worth. Halimbawa, bagong iPhone, bawat taon. Kasi nag-a-upgrade yan, depende sa bagong unit. Mamahaling kotse na masyadong malaki ang maintenance just because nakita mo na yung karibal mo sa negosyo ay merong bago. Mag-ipon ka ng tahimik. Kung gusto mong magtagumpay sa publiko, let your results speak for itself. Hindi mo kailangan i-flex or i-post sa SOCMED mo. Number 5, ang umaasa lang sa isang pinagkukuhanan ng kita, one source of income. Kung ikaw ay isang manggagawa na umaasa lang sa buwan ng sweldo, ikaw ay lubhang vulnerable sa economic recession, mga layoff at mga desisyon ng iyong boss. Ang oras mo ay direktang katumbas ng iyong income. Ibig sabihin, no work, no pay. Ang kailangan ayusin, kailangan mong maghanap ng multiple sources of income. Hindi mo kailangan mag-resign agad, pero simulan mo ng ambag ng oras at lakas sa isang side hustle or passive income stream. Ito ay maaari freelancing, digital products, pag-upa ng ari-arian kung meron ka, or online selling. Ang MSI ang magbibigay sa iyo ng financial safety net. Number 6, ang pagpapaliban sa pag-aaral tungkol sa pera. Marami tayong hadlang at marami tayong handang gumastos sa iisang mamahaling kurso sa pagluluto, culinary, o isang bagong video game. Ngunit, madalas tayong tumatanggi na magbasa ng libro o mag-enroll sa online courses tungkol sa investing at personal finance. Kasi nga minsan, in denial tayo at minsan know it all. Diba? Feeling mo, your cup is full at alam mo na lahat yan. Ay, narinig ko na yan, hindi ko na yan kailangan. Yun ang lagi natin rason. Well, in fact, ayaw lang natin kasi ayaw nating marinig yung katotohanan tungkol sa ating finance. Ang kailangan ayusin, ang pinakamahusay na investment ay ang investment sa sarili mo. Maglaan ng oras upang pag-aralan ang mga pangunahing kaalaman sa stock market, mutual funds, VUL, traditional insurance, at real estate investing. Hindi ka yayaman kung hindi mo alam kung paano gumagana ang pera. You'll just end up working for money and not let money work for you. Tandaan, ang mayayaman ay ginagawang trabaho ang kanilang investing at ginagawang hobby ang kanilang trabaho. Number 7, ang kawalan ng matibay na financial goal. Kung nag-iipon ka lang dahil gusto mo lang mag-ipon, maliit ang posibilidad na makarating ka sa dulo. Kasi syempre, kapag nagipit ka, dudukutin mo yung inipon mo. Money is liquid. If it's just in the bank at nakikita mo sa online app mo, well, maya't maya, gagastusin mo ito. Ang mga layunin na masyadong malabo ay madalas na hindi natutupad. Ang kailangan mong ayusin, gumawa ng SMART goals, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Maling goal. Gusto kong maging mayaman sa lalong madaling panahon. Tamang goal. Sa loob ng 5 taon,
magkakaroon ako ng 500,000 na nakalagay sa isang high-yielding digital bank at 200,000 na nakalagay sa balanced mutual fund para sa pambayad sa down payment ng bahay. Yan, specific. Kapag alam mo kung saan ang bawat pisong iniipon mo, mas madali itong protektahan mula sa mga temptations at madidisiplina ka. Number 8, ang pagpapakita ng instant gratification. Nakakita ka ng maganda, binili mo agad, nakatanggap ka ng bonus, ginastos mo agad sa isang malaking splurge. Ito ang mentalidad ng mga taong habang buhay ay magiging middle class o mas masakol pa. Ang pagyaman ay nangangailangan ng pasensya at delayed gratification. Ang kailangang ayusin, sanayin ang sarili na naghihintay. Patience is a virtue. Kung may gusto kang bilhin, magpatupad ng 7-day rule, a 30-day rule, or 30-day rule. Kung pagkatapos ng isang linggo ay gusto mo pa rin ito at pasok naman ito sa budget mo, saka mo lang siya bilhin. Kasi kadalasan, yung init ng desire ay nawawala at naliligtas ka mula sa paggastos. Ang pagyaman ay isang marathon, hindi isang sprint. Walang magic formula or instant scheme na gagawing mayaman ka bukas. Ang kailangan mo ay ang determinasyon na ayusin muna ang iyong personal na pag-uugali at pundasyon sa pera. Simulan mo sa isang punto. Pumili ka ng isa sa 8 bagay na ito na sa tingin mo ay pinakamalaking problema mo sa ngayon at simulan mong ayusin yon. Ang pag-aayos ng iyong pananalapi ay ang pag-aayos ng iyong kinabukasan. Kaya mo yan, kabayan. Ano sa tingin mo ang pinakamahirap ayusin sa 8 listahan na ito? I-comment mo naman sa ibaba. At huwag mong kalimutang i-like at i-share ang vlog na ito para mas marami pa tayong matulungan. And this is Teacher Tini saying, happiness is a choice, so always choose to be happy. Magandang umaga mga kabayan, ingat palagi, God bless, and bye!